Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. For today's vlog pala mga kumarites, nandito pala yung mga kaibigan ng aking anak sa school. Hindi nga pala niya yan kaklase, pero schoolmate niya yan sa school. Sila nga pala ay grade 5 students din dun sa Margarita. Sila nga pala ay si Lance at saka si Lorraine. Nagpapa-shoutout nga pala sila sa akin. Sabi ko naman ay kung pwede ko naman silang isama sa aking vlog. Nakakatuwa din naman at talaga naman kahit mga kaklase nga ng aking anak ay nanonood sa ating mga mini vlog. Buti nga at pinayagan nga silang pumunta dito sa bahay. At habang nagkukwentuhan nga sila ay pinagluto ko nga sila nitong fries. Ako Marites! Hello Ayan, mga kumarites. Kaklase ng... Ay, hindi pala. Schoolmate ng aking anak. Nandito sila, oh. Si Lorraine at saka si Lance. Nagpapa-shoutout sila sa akin, pero nandito na din naman sila ngayon. Eh di, sama na natin sa video. Ay, nahihiya si Lance, oh. Hinatid sila nung papa ni Lance. Malapit nga lang pala sila sa may community pero hinatid nga pala sila nung tatay ni Lance. Sa labas sana nga sila tatambay, sabi ko ay dito na nga lang sa loob ng bahay dahil nga mainit sa labas. At ayan, luto na tong ating french fries at nilagyan ko lang ito ng flavor na cheese. Sabi ko nga ay habang nagkukwentuhan sila ay sila'y magmerienda muna. At pagkatapos naman yan ay tumingin nga ako sa rep ng pwede nga nilang mainom. At nakakita pa nga ako nitong plus sa rep kaya naman sa pag-grocery natin ay dadamihan ko na nga ang bili. Dahil minsan nga ay hindi ko na nga rin ine-expect na mayroong mga nadating na bisita. At habang nasa kwarto nga ako at sila naman ay nasa labas nagmemeryenda ay tumawag nga itong aking darling. Dahil nung isang araw pa talaga ako nagkikrave ng halo-halo. Sadya namang hindi ko nga siya tinitigilan sa halo-halo. Kala mo naman ako'y naglilihi. Nagpunta nga pala siya sa San Nicolas at dito nga pala siya nakabili ng halo-halo sa Sip Bite. Kaya naman abot-abot nga ang aking ngiti niyan dahil nakabili na nga siya ng aking hinahanap na halo-halo. Sabi ko nga ay magdagdag pa siya ng dalawa dahil naandito nga yung mga kaibigan ni Kurt. At maya-maya nga din naman ay dumating na nga siya at dala-dala na nga itong ating halo-halo. Tingnan nyo naman at talaga namang itsura pa lang nakakatakam na talaga. Kaya naman pagkabigay nga sa akin, itinanggal ko na nga sa plastic. Sabi ko nga sa akin, darling, ay yung maliit nga lang yung bilhin niya dahil baka naman hindi maubos ng mga batang ito. Pero yung akin nga ay yung pinakamalaki na dahil nung isang araw ko pa nga yan kinikrave. Itong anak ko naman ay yung sabaw nga lang ang kinukuha. Lalabas na nga sila niyan sana. Sabi ko nga lang ay magmerienda muna. Walang mga kumarites, masarap ang halo-halo sa Sip Bite. As in, punong-puno tapos kumpleto pa ang rekado. Tapos meron pang ice cream sa ibabaw. Medyo mahal nga naman siya pero sulit naman talaga ang bayad. At yung may-ari pa nga pala nun ay naging kaklase pa nga pala ng aking asawa nung elementary. Kaya naman kung nagkikrave ka nga din ng halo-halo ay pumunta ka na sa San Nicolas. Malapit lang naman yon sa may school ng Prudential. At halos lahat nga ng kinikrave ko ay malapit nga lang doon. Kahit nga yung paborito kong kape na Brew Republic ay doon nga din siya nakapwesto. At kahilera nga lang din pala siya nung Sip Bite. Sa totoo lang mga kumarites ay ngayon nga lang nagsama ng kaibigan itong aking anak dito sa bahay. Kaya naman salamat nga din sa mga magulang nila dahil pinayagan nga silang pumunta dito. Pero sabi ko nga sa kanila ay dito na nga lang sila sa loob ng bahay. Dahil doon nga sa labas ay sobrang init. At ayan, itong aking darling ay umuwi lang dahil dinala nga yung halo-halo. Pagkatapos nga niya, naialis na nga rin ulit siya dahil may trabaho pa sila. Pero bago nga siya umalis ay tumingin nga muna siya ng makakain dito sa drawer. Ay halos wala pa nga isang buwan ay talaga namang ubos na agad itong aming mga pagkain sa drawer. At pagkatapos nga namin kumain dyan ay hinayaan ko na nga lang silang maglaro. Ang sabi ko nga ay huwag masyadong magharutan dahil nga baka magkasakitan. At pagkasapit nga ng alas 4 ay nagpaalam na nga rin sila dahil naandito na yung kanilang sundo. Dahil sabi nga ng papa ni Lance ay alas 4 sila susunduin. At ayan, hinatid ko na nga rin sila sa labas para makapagpaalam. At ayan, shoutout nga din po pala sa papa ni Lance at pinayagan nyo silang pumunta dito sa bahay. Hindi ko naman kasi sila pinalabas niyan dahil naandito nga lang sila sa loob. Dahil baka mamaya ka ako ay magpawi sila dito sa labas. Dahil kita nyo naman alas 4 pa nga yan pero mainit pa rin. At sabi ko nga dito sa aking anak ay maligo na siya dahil hindi pa nga siya nakakaligo. At itong si Mudra naman ay panay nga ang sipat dito sa aming mga bayabas. Wala talaga yung pinalalampas na hinog dahil baka daw makain pa ng ibon. Ay naku mga kumarites, nakikipag-unahan talaga yan sa mga ibon para hindi siya maunahan sa hinog. Sayang naman daw kasi dahil tinutok-tok nga ng ibon ay nanlalaglag-laang. Kesa naman pakinabangan nga ng ibon ay inuunahan na nga niya. Lalo na nga mga kumarites pag nilagyan mo ng plastic itong bayabas ay talaga namang lumalaki siya talaga ng malaki. Pero dahil wala nga plastic ay kahit maliit nga ay nahihinog na. Dati nga ay abot kamay ko lang itong bayabas na to, ngayon ay mataas na din. Kaya si Mudra ay lagi nga may nakahandang panungkit. Lagi nga din akong binabakasan yan kapag kami nakukuhang hinog. Ay aba, baka naman tayo tibihin na. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Till next video. Bye!